Hello po sa lahat po ng mga fans at followers at nagmamahal kay Mr. Daniel Padilla dahil po sa isang interview niya meron po siyang inamin at dininay patungkol sa mga balitang naglalabasan ngayon. So bago yan, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayon bago tayo dumako sa ating proper topic for today's video, ay nais ko pong magbasa ng ilan sa mga comments ninyo sa comment section. So unahin po natin si Miss Marites Ferrer. Sabi niya, kung nag-follow si Kat kay DJ, wala namang problema, which is true. Kasi magkaibigan na sila, may girlfriend naman si DJ, si Kayla, no problem. Which is very true. 'Di ba? Kahit naman po magpaluhan sila ng ilang beses, kahit po mag-comment pa nga si Catherine sa mga post si Daniel, wala naman po magiging problema doon. Kaso nga lang yun, medyo magkakaroon ng malaking impact yan doon po sa mga fans nilang dalawa. And sabi ni Miss Herminia Mangilan, tama, artista sila at balang araw magsasama din sila sa trabaho. Ayan, so hindi kasi pwedeng magbe-burn ka agad ng bridge dahil maliit lang po ang mundo ng showbiz. Pwede pa rin po silang magkasama, no? At magkaroon sila ng collaboration na sa movie or sa teleserye. Sabi ni Miss Raquel, yung mga fans at fandom in-stress yung mga sarili nila sa showbiz, sabi niya. Sa showbiz, kapag talagang binuwag na ang love team, wala na talagang balikan yan. Unang-una, yung mga masa at casual, hindi na magpapauto yan. 11 years tapos, naglolokohan lang pala ang Katniel. Tanggap na namin na wala na talagang Katniel. Ayan. So, isa siya sa mga nagsasabi na tanggap niya na talagang wala na talagang Katniel, na wala nang comeback na magaganap, ano. So siguro hanggang ngayon ay marami po talagang mga umaasa pa, 'di ba? Pero di natin sila masisisi kung ganun. So, sa isang interview po ni Mr. Daniel Padilla, hihimay-himayin lang natin yung kanyang interview kasi maraming nagpupumilit na ang tinutukoy na babae ni Mr. Daniel Padilla doon ay si Miss Kayla Estrada. Sa isang panayam sa programa ng RUG kasama si MJ Felipe, pinag-uusapan ni Daniel Padilla ang mga chismis tungkol sa kanyang ugnayan kay Kayla Estrada. So, umamin siya na medyo usapan, ngunit hindi nito kinumpirma o itinanggi ng buong buo ang sinabi niyang linya. Sabi niya, wag natin i-pressure yung sarili natin, wag na nating ilagay sa ganon. I-showbiz pa yan, hayaan na nating mangyari ang mangyayari. And again, ayoko siyang maging showbiz may choice pa rin naman ako, sabi niya. Sa madaling salita, gusto niyang maging natural, wag pilitan, wag gawing palabas at bigyan ng spasyo ang possibility, pero hindi rin basta walang bahala ang hype ng chismis. Sa pagkakataong ito, nais kong ilahad, no? Naritong ilan sa mga pananaw. Bakit makatuwiran ang sinabi ni Daniel na hayaan mangyari ang mga bagay na dapat mangyari? Sabi niya, proteksyon sa sarili at sa iba pang partido. Ang pagiging personalidad ni Daniel at ni Kayla sa showbiz ay kaakibat ang mataas na exposure, kritisismo, pag-usisa at ng pressure. Kapag inamin agad ng isang relasyon, lalo na sa simula pa lang, malaki ang possibility ng intrusion sa buhay nila. Social media, speculation, paparazzi, komentaryong negatibo at marami pa. Sa pahayag ni Daniel, makikita kong sinisikap niyang protektahan hindi lamang ang sarili kundi lalo na si Kayla laban sa exposure. Ang pagsasabing hayaan na nating mangyari ay tila pagtatakda ng hangganang may bahagi na hindi ninyo gustong maging pampublikong palabas. So, naintindihan natin yung sinabi niya na parang sinabi niya yun kasi he want to protect Kayla dun po sa mga possibility or dun sa mga harsh comments na pwede pong ibato kay Kayla. Ngayon pa nga lang po hindi pa po inaamin ni Daniel na si Kayla ay kanyang jowa. Ang dami na po mga criticism. Kaya sa ganitong paraan po pinoprotect ni Mr. Daniel Padilla si Kayla.
Sabi pa dyan, hindi lahat ng relasyon ay agarang nangangailangan ng confirmation. Tandaan natin yan. May mga yugto ng pagbabago, pagmamotivate o paghahanda. Ang pag-let it unfold ay nagpapahiwatig na handa siyang biintayin ang tamang panahon kung kailan mas makabubuting ilahad ito. Kung talaga man sa showbiz Ngunit talagang sa mundo ng showbiz, maraming relasyon ang nabubunyag ng hindi pa handa, nagiging dahilan ito ng pagkasira o madaling pagtatapos. That's really the reason why kung bakit may mga artista ngayon sa showbiz na minamabuti po nila na talagang ilihim muna yung kanilang relasyon kesa po expose agad. Kasi pag in-expose agad nang hindi pa sila matibay, ay pwede pong sirain yan, no? Tignan niyo po si Coco Martin, example po si Coco at Julia. Ang tagal po nilang tinatanong, magjowa na ba kayo? May relasyon kayo? Ganyan. Pero wala po silang sinasabi. Until such time na alam na nila na kahit ano pang sabihin ng publiko ay hindi na po sila mabubuwag. Doon na po sila umamin. Doon na nila dinisplay na talagang they are in a relationship. Di man nila inaamin sa publiko yan, pero pinakita nila na si Coco hawak-hawak lagi si Julia, magka-holding hands sila palagi, 'di ba? So, kapag sinabi mong ayoko siyang maging showbiz, yun yung sinabi ni Daniel, ibig sabihin nito, hindi mo gustong gawing entry sa entertainment buzz ang relasyon mo. Sa paraang pinapakita ni Daniel na hindi niya itinuturing ang personal niyang buhay bilang commodity na pwedeng ipagamit sa showbiz trend. Ayaw niyang kumita yung mga chismosa. No? Sabi niya ganon. Sa paraang pinapakita ni Daniel na hindi niya tinuturing na personal niyang buhay ay commodity na pwedeng ipagamit sa showbiz trend. Ito'y indikasyon na hangarin na manatiling totoo sa sarili kahit pa sa ilalim ng spotlight. So, yun yung parang isa sa mga purpose niya. Ayaw niya maging pulutan. That's the term. Kasi once na sinabi niya na yan, inamin niya na sa publikan, magiging pulutan na po siya sa buong social media world. At hindi niya na po yan maiiwasan pa. Ngayon pa nga lang wala pang pag-amin, meron ng mga ganon, diba? And may mga posible at negatibong hamon sa ganitong pahayag. Sabi niya, pagnanangkin o baka mapagkamalang cold o walang interest. Tun po sa pagde-deny at hindi pag-amin ni Daniel, marami pong mga speculative statement na lumalabas na si Daniel daw ay wala talagang interest kay Kayla. Ang apat na maingat na tugon tulad ng ginamit ni Daniel na maaaring ma-misinterpret ng iba, pwede itong maging malabong paglilihim or magiging linilim. Tila walang direksyon or indikasyon kung may relasyon siyang seryoso o hindi. Sa isang industriya na diin sa klarong headline, may panganib ang magsilbing safe answer upang iwasan ang issue na mag-iwanan ng pagkabahala o hype. So dahil po dun sa open and close statement ni Mr. Daniel Padilla, nagiging hot topic po siya ngayon at tila baga kahit hindi niya po gusto na maging pulutan siya sa showbiz, ay yun po yung nagaganap, no? Kasi dahil sa hindi niya tahas ang pag-amin patungkol sa kanila ni Kayla Estrada. Pero sa totoo lang, mas maganda pa rin talaga na si Mr. Daniel Padilla, maganda yung ginagawa niya, natuto na siya. Talagang natuto na po siya sa mga past experience niya sa kanyang past relationship for 11 years. Kasi 'di ba, hindi naman natin alam at hawak ang panahon. Maaaring ngayon okay yung relationship nila, pero darating din ang panahon na hindi pala talaga sila yung para sa isa't isa. At least hindi alam ng publiko. Mag-break man sila or maging maganda man ang ending ng kanilang relationship, is wala pong magiging problema kasi alam natin kung gaano po katindi ang inabot ni Daniel pagkatapos ang kanilang hiwalayan ni Miss Catherine Bernardo. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to follow my Facebook page and please don't forget to like this video. Thank you for watching and God bless everyone.